James chapter 3, beginning verse number 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo for giving us this opportunity once again to study and to hear thy precious words. I pray, O Father, that you will again guide me. May you continue to give me wisdom as I do this ministry, Heavenly Father. I always acknowledge the fact that without you, I can do nothing. So please help me, empower me, and please reach the heart of your people as they listen to your message. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking sarili at ang pag-aaralang ito. Salamat po sa mga giliw na taga-subaybay, sa mga masugid na taga-subaybay ng ministeryong ito. Sama-sama mo po kaming pagpalain at itaas mo po ang iyong pangalan sa amin pong pag-aaral na ito. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang patungkol sa wisdom. Ito po ang isang bagay na dapat nagiging klaro sa mga tao, lalo na po sa mga Kristiyano. Iba po ang knowledge sa wisdom. Although magkaugnay, pero ito po ay magkaiba. Sabi nga po ni Deacon Larry, iba ang talino sa marunong. So marahil yung isa po ay nagbibigay pansin sa iyong kaalaman. Pero ang kaalaman na hindi po na-i-apply ay mananatiling kaalaman lamang. Ang karunungan ay kapag ka po nailagay na sa aplikasyon ang kaalaman. So kaya ngayon pong sandaling ito, it is good to listen and to learn mula po dito sa mensahe na inilagay po ng Panginoon sa aking pong puso. Let me share with you the message of the Lord entitled, Show Your Wisdom. Show Your Wisdom. Ipakita mo ang iyong karunungan. Dito po sa ating teksto, kung papansinin niyo po, ang sabi po ni James, Who is a wise man and endued with knowledge among you? And let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. So kasi ang totoong karunungan, mga kapatid, kinakailangan po ito'y nakikita. Kasi nga po ang pinag-uusapan natin, application ng knowledge. Hanggat nasa isip lang po yan, hanggat kaalaman lang po yan, mga kapatid, ito po ay hindi talaga magiging lubos. It is good na tayo po'y magkaroon ng kaalaman, ng kaunawaan, na magre-resulta po sa karunungan. So dito po sa naging pagtalakay po niya, meron pong mga bagay na sinasabi po si James na maganda rin pong maging point of evaluation po natin. Katulad po halimbawa, mga kapatid, siyempre alam naman po natin na ang opposite po ng karunungan ay kamangmangan. Kaya po wala ang karunungan pagka-presente ang mga bagay na ito. Katulad po halimbawa, nung bitter envying na binabanggit. Ano po? Kapag ka meron pong inggitan, meron pong pagkakabahabahagi, meron pong pagkakampi-kampi. Mga kapatid, ang sabi, wag nating ikatuwayan at wag tayong magsinungaling sa katotohanan. Hindi kailanman magiging masasabi nating believable ang claim na karunungan kapag ka-presente ang mga bagay na ito. Ang sabi nga po, mga kapatid, sa verse number 15, the wisdom descended not from above. This wisdom, ito po yung sinasabi ng iba na
karunungan. Pero ang idea nila ng karunungan, yung diskarte, yung para sa sarili. Yan po ay siguro maili-line up natin dito. Yung mga yumayaman sa mga diskarting kahit hindi parehas. Yung pong may mga diskarte na mapanglamang sa kapwa, na talagang pangmakasarili, at hindi po nakalulugod sa Panginoon. Mga kapatid, yan po ay makikita natin na bagay na dapat maunawaan at matutunan ng lahat kasi may mga pagkakataong nagagamit natin ng mali. Marunong kasi sa buhay yan. Kaya talaga siya maluwag at masasabi nating sumasagana. Mali po, mga kapatid. Kung ang kasaganaan ay galing sa discarding masama, kung ang kasaganaan po ay bunga ng panglalamang, hindi po karunungan yun, katusuhan po yun, mga kapatid. So kaya it is very important for us to learn this message because I believe as believer in Christ, ang dapat karunungan na meron tayo, yung karunungan na sinasabi po at itinuturo po sa banal na kasulatan. Sabi po niya, doon po sa verse number 14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Ang karunungan daw pong ito, mga kapatid, ay panglupa, di ba? At ang sabi po, sensual and devilish. Negative po, mga kapatid. Kaya ang dapat magkaroon tayo sa buhay, karunungan ng Diyos at hindi katusuhan. Karunungan, hindi po diskarte, mga kapatid. Sabi po ng verse number 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. And then in verse number 17, James emphasized na ang karunungan daw talaga na makalangit. Yun talagang masasabi nating mula sa Diyos. Sabi po ng verse number 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Mga kapatid, mga minamahal, nilagay po dito ni James ang characteristics ng wisdom talaga na galing sa Diyos. Okay? Pure. Dalisay, walang halong pagpapaimbabaw, katulad po nung binanggit din. Without hypocrisy, pure talaga. Dalisay, malinis, walang halong masamang motibo, mga kapatid, kumbaga, tunay. Amen? Tunay. So, yun po, ang unang binanggit po dito, pure. And then, peaceable. Ang isang tao po na may karunungan, hindi po laging gulo ang hinahanap. Hindi po laging kaaway ang hinahanap. Pagka po ang isang Kristiyano ay may karunungan, ang katangian daw po ng karunungan, pure and peaceable. Kaya naman sa Biblia, yung pong itinuturo sa atin talaga, di ba? Ang sabi po, mga kapatid, malinaw, follow peace with holiness, di ba? Yun daw po ang dapat sinusunod natin, without which no man shall see the Lord. And if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Ang isang Kristiyano o ang isang tao na may karunungan, mga kapatid, ang karunungan mahahayag sapagkat ito po ay may katangian na sinasabi po ng banal na kasulatan. Bukod sa ito po ay pure, ito po ay peaceable and productive. Ibig sabihin, prolific po yan, truthful po yan. Yun ang sinabi po ng verse number 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang karunungan na sinasabi ng salita ng Diyos. Now, ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang manifestations ng tunay na karunungan. If the believer is claiming na siya ay merong wisdom, na siya ay wise, ayon sa tamang pagtanaw dito, merong mga bagay na magiging kapahayagan po nito, mga kapatid. And I want all of you to, again, listen very carefully and learn mula po dito sa ating tatalakayin. So, una po, mga kapatid, dito rin po sa chapter 3, ipinapakita po na ang wisdom mahayag sa pamagitan po ng controlled tongue.
Okay. Ang kadalasang pinanggagalingan ng gulo, dila, mga kapatid. Ang kadalasan pong pinanggagalingan ng problema ay ang mga daldalan, siraan, chismisan, problema sa dila. Sa Biblia po, importante na talagang matutunan po natin na kontrolin po ang ating dila, mga kapatid. At itinuturo din po ng banal na kasulatan na talagang ang Kristiyano po dapat ang pagsasalita ay maging pagpapala. Ang pagsasalita ay dapat magministeryo ng biyaya. Kaya po, So, shout out po sa mga chismosa. Shout out po sa mga mapaghati dumapit. Shout out po sa mga mapanira. Okay? Ito po ay isang paalala. At babala na rin po, hindi po karunungan yung pong ating kadaldalan, hindi po karunungan ang paninira ng kapwa, hindi po karunungan, mga kapatid, ang pagpahahati dumapit. In fact, sa line-up po ng mga kinapuputan ng Diyos, isa po yan. Lying tongue, di po ba? So, yung pong gossip, yan po yung mga ilan sa talagang iniline up na kinapuputan ng Panginoon. Now, tinalakay po yan ni James. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, meaning mature. Kaya yung laging natitisod, immaturity po yon. Okay, kasi ang katangian po ng isang taong may maturity, hindi basta natitisod. And able also to bridle the whole body. Yan po ang sabi. Verse number 3. Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listed. Ito po, ito'y illustration. Mga maliit na bagay pero malaki po ang epekto, ang control na po pwede magawa. At dito po sa verse number 5, okay, dinrive na po ni James yung kanyang punto sa ginamit niyang illustration. Sabi po niya, even so, tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, world of iniquity, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. Verse number 8. But the tongue can no man tame, it is an unruly evil, full of deadly poison. So, mga kapatid, mga minamahal, pansinin po natin ang isang napakagandang paalala na sa usapang karunungan, ang isa sa dapat manifestation nito, kasi yun po yung challenge natin, show your wisdom. Don't just claim that you are wise. Huwag mo lang i-claim yung wisdom. You manifest it. You show it. Okay? At ang wisdom, nakikita sa pagkakaroon po natin ng kontroladong dila, mga kapatid. Alam po ng taong may karunungan kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat tumahimik. Alam po ng isang taong may karunungan kung ano ang dapat sasabihin at kung ano yung hindi dapat sasabihin. So mga kapatid, mga minamahal, isang magandang panawagan ang mensaheng ito sa ikagaganda po ng takbo ng buhay natin sa church at sa ministeryo. Because if we will consider the will of God for His people, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So the will of God for us, being His children, is to be united, to have a harmonious relationship. Pero kapag may bitter envying, kapag merong strife, pagka merong pong pagkakampi-kampi at pag-aaway-away, yan po ay masasabi nating kapahayagan ng opposite po ng karunungan. Yan po'y kamangmangan.
So kaya importante po ng isa sa matutunan po natin na magiging kapahayagan ng karunungan ay ang pagkakaroon po natin ng kontroladong dila. Opo, subukan nyo lang po mag-evaluate. Ilan na po ang nasiraan ng dila na meron tayo? Gaano karami na pong tao ang matapos nating makausap ay nagkaroon ng galit sa puso, nagkaroon ng tinatawag na problema sa relasyon. So, it is good for all of us to really consider this very thing. Because, sabi po ng Bible, yung dila, maliit lang, pero ang kayang wasakin, hindi matatawaran. Kumbaga, yung simpleng apoy po pwedeng tumupok ng malaking kagubatan. Gaano na karaming mga churches ngayon ang masasabi po natin na problemado dahil po sa hindi kontroladong dila. So kaya for me, it is good to somehow consider kamusta po tayo kapag ka nagsalita. Sa Biblia po kasi, itinuturo na pagka Kristiyano ka, let your word be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearers. Sa Biblia po, ang sabi, a soft answer turneth away wrath. Okay? Paalala po ng Biblia, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kundi ang dapat daw, ang lumalabas sa bibig natin ay yung mabuti sa ikatitibay, sa ikalalakas. Kaya isang malaking kamangmangan ang hindi pagkakaroon ng kontroladong dila. Dahil yan po'y pagmumula ng apoy. Yan po'y pagmumula ng problema. Yan po'y pagmumula ng pagkakagulo. Yan po'y pagmumula ng hindi magandang lakad at relasyon ng mga mananampalataya kahit sila po ay nasa iisang iglesia. Mga kapatid, ang manifestation po ng wisdom. Kasi ang challenge ko po sa bawat isa sa message na ito, show your wisdom. Diba? Prove that you are wise. Patunayan natin na tayo po'y sa Diyos. Patunayan natin na tayo po'y marunong. Diba? Kasi ang isang taong marunong, pag alam niyang makasisira, hindi niya gagawin. Pagka alam niyang yung sasabihin niya hindi makatutulong, hindi niya sasabihin. So we better consider this message, mga kapatid. Okay? Show your wisdom sa pamagitan po ng point number 1, controlled tongue. Okay? Ikalawa po, sa pamagitan po ng commendable temper. Ayan. Ito naman ang isang problema din. Yung self-control. Yung pong marami, ang dali-dali pong mag-react. Kapag ka po pinag-usapan kadalasan ang mga problema, 'di ba? Ang nangyayari po, imbis na tayo po ay mag-respond ng may karunungan, ang nauuna po sa atin mga kapatid ay ang reaksyon. So dito po sinasabi na ang usapan po ng dila, 'di ba? Sabi, lahat ng bagay makokontrol, pero ang dila mahirap makontrol. Kaya para sa akin, it takes wisdom para magkaroon tayo ng controlled tongue. Tama po? At isang malaking bagay din po sa usapan ng karunungan na talagang magtimpi tayo. Di ba? May mga nakagigigil, may mga nakakairita, meron pong mga talagang parang pinoprovoke po tayo, pero ang malaking blessing, yung matuto po tayo na yung fruit of the Holy Spirit, at ang isa na nga po dyan mga kapatid, ay ang temperance. Di ba ba? So, yun po yun. Yung bang ang idea, yung bang magkaroon tayo ng pagtitimpi. Alam nyo, hindi na po kailangang ituro pa ng Bible ang pagtitimpi kung wala naman po talagang mga masasabi po natin na ikaiirita, ikagagalit. Kumbaga mga kapatid, sabi ko nga, how can we apply yung mga message na natutunan natin sa Bible kundi tayo malalagay sa sitwasyon na i-apply natin po talaga yan? Diba? Ang isang example natin, how can we apply forgiveness kung walang sasablay sa atin? Kung walang magkakamali sa atin? Kung lahat ng tao puro mabubuti ang gagawin sa atin? So, paano natin may apply yung forgiveness, yung pagkakaroon ng forgiving spirit? So, ganun din po. Paano po natin may apply ang fruit of the Holy Spirit sa buhay natin kung ang sitwasyon naman lagi pong maayos, mga kapatid?
Kaya ang usapan po ng pagtitimpi ay mapapatunayan kapag ka meron pong mga, kumbaga, yung mga gifted talaga na para bang hindi sila mapapakali hanggat hindi ka nakukonsumi. Para bang hindi titigil. Actually po, pag tiningnan nyo sa likuran ng lahat, sa mga sitwasyon natin sa buhay at maging sa ating pong gawain, si Satanas naman talaga ang laging gustong maprovoke po tayo eh. 'Di ba? Gusto po niyang i-provoke tayo. Kaya tutuksuhin po tayo niyan sa pamamagitan ng mga pangyayari o mga sitwasyon or maging sa mga tao po na po pwedeng maging dahilan para makalimot po tayo at mawala po tayo sa pagpipigil. So mga kapatid, mga minamahal, for me, wisdom din po yung kakayahan po natin na makontrol yung ating pong temper, mga kapatid. Yung bang kapuri-puri na talagang grabe ang patience nitong taong ito. Kasi lagi ko pong ginagamit na biro ito. Ang na-realize ko po sa buhay na ito, in the reality of life, kapag ka hindi ka naging patient, isang araw, patient ka. Di ba? Kung hindi po tayo magiging patient, isang araw, magiging patient ka. Sa mga naglo-load, ito pong ibig kong sabihin. Pagka sa buhay na ito, hindi ka nagkaroon ng pagtitimpi, mga minamahal, tataas ang blood pressure mo, lagi ka na lang magagalit, hindi po healthy yon. Kaya ang mangyayari, magkakasakit ka. Pagka nagkasakit ka, ma-hospital ka. Ano ngayon ang kalagayan mo? Patient. 'Di ba? So kaya pagka hindi ka naging patient, magiging patient ka. Kaya mga kapatid, napakaganda po na magkaroon tayo ng masasabi nating commendable temper. Yung bang self-control. Yung pong pagkakaroon natin, mga kapatid, ng pagpipigil sa sarili. Kaya nga, ang isang bagay po na itinuro po ng Panginoon sa akin, sabi ko nga, if Satan is actually the one na nagtatry para tayo po ay kanyang masasabi nating i-provoke, basta kay Satanas po, ang natutunan ko, resist, rebuke, and reverse. Yung pong words na yun, resist, rebuke, and reverse. Okay, resist the devil. Yung mga temptation po niya. And then, rebuke. At yung pangatlo po, reverse. What I learned in my life, in the Christian life, is this. Lahat ng gusto ni Satan, baliktarin mo. Okay? Automatically, kalooban ng Diyos ang magagawa mo. Kasi laging dalawang panig lang po yan eh. Pagka si Satan ang nasusunod sa iyo, definitely hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung word na reverse, pagka si Satan ang pinag-usapan, huwag kang aayon. Kung ano yung kasalungat ng gusto ni Satan, yun po ang gawin natin. Kung ano yung opposite, yun ang gawin natin. Gusto niya malungkot ka, maging masaya ka. Gusto niya magalit ka, maging mapayapa ka. Gusto po niya talagang masama ang loob mo, mga kapatid, yung kabaliktaran, lahat ng kabaliktaran sa gusto ni Satanas, yun po ang magiging kaganapan ng kalooban ng Diyos. And it takes wisdom, mga kapatid, para ang isang Kristiyano po ay masasabi nating makontrol niya ang kanya pong masasabi nating sarili. Parang yun din po yung idea na talagang sa Christian life dapat matuto po tayong magtimpi at magkaroon ng pagpipigil sa sarili. So, show your wisdom by your controlled tongue, by your commendable temper. Yun po yan. Show your wisdom by your controlled tongue and commendable temper. And then, last but not the least, okay, show your wisdom by your convincing testimony. Ipakita mo yung karunungan mo sa pamamagitan ng patotoo mo. Yung kapanipaniwalang patotoo mo. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po pwedeng Kristiyano po tayo, nabubuhay tayo sa pagpapaimbabaw. Hindi po pwedeng banal lang labas. 'Di ba? Pero hindi tunay. Sabi ko nga, kanina pinag-uusapan natin yung controlled tongue. Kasi ang problema po, yung dila, ginagamit daw po para magpuri, pero ginagamit din sa pagka-curse. So, dapat mga kapatid, yun po yung ating pong pag-usapan. Yun po yung ating pag-aralan.
Ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Ang talagang karunungan, makikita po yan sa patotoo. Kaya kapag ka ikaw yung nandaraya, ikaw yung nanglalamang, ikaw yung taong mapanira, ikaw yung taong mainggitin, ikaw yung taong hindi tunay, mapagpaimbabaw, mga kapatid, ito po ay masasabi nating sumasalungat sa turo ng Bible sa karunungan. Kasi kapag ka po karunungan, ang magiging resulta po niyan, patotoo. Yung kapani-paniwalang patotoo. Yung kapag ka nagsasalita ka, pakikinggan ka. Kasi you walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo. At yun nga po yung nililinaw ko kanina. Huwag niyo pong palabasin na marunong ang isang tao na maraming alam. Ang isang taong maraming alam, maaaring masasabi po nating, sabi nga nila, matalino dahil maraming alam, pero yung marunong, iba po yun eh. 'Di ba? Because wisdom is the application of knowledge. Para nga sa akin, alam nyo po, pag ang isang tao ay gumawa ng isang maling bagay dahil hindi niya alam, ignorante po ang tawag doon. 'Di ba? Ignorante po. Ibig sabihin, kaya niya nagawa, hindi niya alam eh. Nakagawa ng mali kasi hindi niya alam na mali yun. Pero mga kapatid, ang para sa akin, malinaw na kamangmangan, yung may kaalaman, pero hindi ginagawa. Okay? O kaya alam na mali, ginawa pa. So kaya dito po, mga kapatid, ipinapakita natin na ang pagpapakita ng karunungan, ito po sa pamagitan ng patotoo na kapanipaniwala. Kaya kung Kristiyano po tayo, doble ingat po mga kapatid. Sa usapang church, sa usapang individual, importante po na ang Kristiyanong may karunungan, ito po'y napatutunayan at naipapakita sa pamagitan ng kanyang convincing testimony. Kaya ito pong ating tinatalakay, mahalaga yan. Huwag po tayong mag-iisip na talagang kapag ka ang tao, yumayaman, matalino, marunong sa buhay. Hindi po. Mga kapatid, ang gusto ko pong ipakita sa inyo, pagka ginamit mo yung salitang runong, make sure na tama ang gamit mo rito. 'Di ba? Ang isang tao na kontrolado ang dila, marunong yan. Ang isang tao po na commendable sa kanyang temper, pwede rin sabihin natin controlled yung kanyang temper, marunong po yan. 'Di ba? So, tapos yung convincing, yung kanyang testimony, yung kapanipaniwala ang kanyang patotoo, kapanipaniwala ang kanyang buhay, marunong po yan. Kasi yun po ang sinabi ng Bible. Sino raw po yung wise? Yung wise daw po, mga kapatid, sila po yung nakikinig ng salita ng Diyos at ito ay kanilang ginaganap. So, yun po ang totoong wisdom. And again, sa Bible, sinasabi po na ang wisdom na galing sa itaas, pure, peaceable, and productive. 'Di ba? Pure, peaceable, and productive. Kaya ngayong sandaling ito, mga kapatid, mga mahal na mananampalataya at mga taga-subaybay, hindi po para husgahan ka ng ibang tao at hindi rin para husgahan mo ang ibang tao. Ngayon po ay nag-usap tayo kasi natutuwa po ako sapagkat nagbigay po ng concept si Deacon Larry Lumanod doon po sa kanyang naging devotion sa James chapter 3. Sabi niya, Bishop, parang magandang talakayin po itong James chapter 3 na ang particular na gusto niyang sabihin about wisdom. And then, sinabi ko sa kanya, okay, I will try my best. Ipagpe-pray ko po. And I believe it is God's leading. Kasi hindi naman po basta ginagawa po ni Deacon Larry Lumanog yan eh. Di po ba? Ngayon po, actually, na-appreciate ko siya doon sa idea na tumutulong po siya na nagpapadala po ng mga compositions, ng mga Christian music, Christian song, and I believe mga kapatid, malaking bagay po na kung may mga konsepto po tayo, basta ang mahalaga nakatungtong sa Biblia. Mga kapatid, ano ang wisdom para sa iyo? And after understanding kung ano talaga ang wisdom, may kukonsider po ba natin
na wise tayo at may wisdom tayo? Ang challenge po natin, ang encourage po natin, ngayon pong umagang ito, mga kapatid, show your wisdom. Pagka ikaw yung, oo, Kristiyano ka, pero hindi mo control ang dila mo, hindi po karunungan yan, mga kapatid. Kung ikaw ay nagiging dahilan kung bakit may mga magkakapatid na hindi nagkakasundo, kung ikaw ang isa sa pinagmumulan ng pag-aaway-away, ang ibig ko sabihin, kung chismosa ka, kung mapaghatid dumapit ka, kung mapaglubid ka ng salita, mapag-imbento ka, 'di ba? Mainggiting ka, o yun po mga kapatid. Yun po ay malinaw na kabaliktaran ng karunungan. At alam niyo po mga kapatid, ang isang taong may karunungan, hindi pabugso-bugso. Kumbaga, kahit nga sa ilustrasyon, hindi po ba? Ang isang tao, hindi basta susugod sa kalaban. Tinataya muna niya, inaalam muna niya. So, ganun din po, sa pagpapasya, hindi po tayo basta-basta magpapasya. Tinitingnan muna natin na pagka nagpasya tayo, dahil dito, 'di ba? Ano ang kalalagyan po natin? Saan tayo dadalhin ito? Mga kapatid, mga minamahal, commendable temper is one of the manifestations ng tinatawag nating wisdom. And then, thirdly, convincing testimony. Ipakikita mo ang karunungan sa pamagitan ng kapani-paniwalang patotoo mo. Kapag ka ang buhay mo'y kumukontra sa patotoo ng isang Kristiyano, kamangmangan po yan. Sapagkat ang karunungan ay ang pagkakaroon ng tamang lakad at tamang pamumuhay. Yan po ang sabi ng Bible. Sino ang panta sa inyo? Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation. Alam natin na sa Biblia, pag ginamit po yung conversation, ang sinasabi po nito, yung pong manner of life, way of life. So kaya, ang testimony ng Kristiyano dapat convincing. Amen? Yes. Dapat po talaga kapani-paniwala. Kaya umaasa po ako na muli, natuto tayo, napagpala po tayo ng mensahe ng salita ng Diyos. Ano raw po ang karunungang makalangit? Pure, peaceable, and productive. Walang pagpapaimbabaw, walang inggitan, walang pagkakampi-kampi, walang pag-aaway-away. At ang paraan ng pagpapakita ng karunungan ay sa pamagitan ng ating controlled tongue, commendable temper, and convincing testimony. I hope na muli tayong pinagpala ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na paggawa mo sa aming mga buhay. Thank you po sapagkat muli kaming natuto sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin. Umaasa po kami, O Diyos, na patuloy mong pagpapalain ng bawat isa, maging ang ministeryo po ng Believer's Breakfast. Panginoon, ingatan mo po kami sa aming pong lakbay ministeryo at naway maging mabunga ang resulta po ng lakbay ministeryong ito. Ang iyo pong gabay, ang iyong pag-iingat at ang iyong karunungan, ang ipagkaloob mo nawa sa bawat isa po sa amin. Again, thank you so much, Heavenly Father, for your goodness. Thank you for your love. Thank you for everything. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, amen.